Mga kabaryo, gusto kong sabihin na baka manibago kayo sa boses ko ngayon dahil paus po tayo. Pero kailangan nating gawin to para may mapakinggan kayo. Pasensya na rin kung medyo mababagalan kayo dahil masakit ang aking lalamunan. Simulan na natin. Mapagpalang araw, kwentong baryo. Ang kwentong ilalahad ko sa inyo ay mismong karanasan ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jordan. Sa ngayon, kabaryo, ay isa na akong OFW at maayos na ang aking buhay. Pero ang ikikwento ko sa inyo ay noong binata pa ako at wala pang sariling pamilya. Ako ay tubong probinsya ng Negros. Ngunit minsan akong napadpad sa isang baryo sa Iloilo. Lilinawin ko lang mga kabaryo. Sa Iloilo nangyari itong karanasan ko. Bata pa lang ako noon ay batak na ako sa trabaho. Nasanay rin kasi akong tumulong kay tatay sa pagtatanim ng palay. Yun lang rin kasi ang kinabubuhay namin noon. Si nanay naman ay araw-araw na nag-iikot at nangangalap ng mga labada dahil dun naman kami kumukuha ng pang-araw-araw na pagkain. Buenas na lang kung meron, ngunit mas madalas na bokya. Bukod naman sa sakahan ni tatay, ay sumasideline rin ako bilang kargador sa aming talipapa. Kargador ako noon ng mga isda na banye-banyera. Minsan naman ay matador sa isang karnihan. Kaya nga masasabi kong batak ako sa trabaho dahil sa edad kong 18 ay tatlo-tatlo na ang naging trabaho ko. Nag-aaral rin kasi ako noon kabaryo sa sekundarya. Alam naman natin noon na mahirap ang edukasyon, lalo pat sa mga baryo o minsan tagong syudad ka. Nakita ko rin noon ang hirap sa lugar namin dahil halos lahat ng kaedad ko ay may sari-sarili ng pamilya. Samantalang ako ay kayod kalabaw upang makapagtuloy sa pag-aaral. Dumating naman ang unos sa pamilya namin noon kabaryo. Nagkaroon kasi ng malubhang sakit si tatay. Nga pala, may mga kapatid rin ako na nag-aaral sa elementarya kung kaya't kailangan ng kumayod ng sagad. Nang malaman namin na nagkasakit si tatay, ay agad naman akong nagdesisyon na makahanap ng kahit papaano ay sasahod ako na sasapat sa pangtustos sa kanila. Doon ko na napagpasyahan na patusin ang alok ng isang kaibigan ko na magtungo sa ibang bansa. Nag-isip pa akong mabuti noon kabaryo kasi nga ay gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Nagkataon naman na wala rin kaming sapat na pera para matustusan ang gagastusin kung sakali mang matuloy ako sa ibang bansa. Dumaan pa ang ilang araw kabaryo. Tanging ako na lang ang mag-isang nagtutungo sa sakahan. Gawa ng kailangan ng magpahinga muna ni tatay. Si nanay naman noon ay patuloy lang rin sa kanyang paglalabada. Ngunit kahit anong kayod ang gawin namin,
ay hindi sumasapat ang kinikita namin noon. Isang umaga, habang abala ko sa paglalagay ng abono, ay may isang matanda ang nag-alok sa akin ng isang trabaho. Kita ko naman na bago lang ang mukha nito sa lugar namin. Agad naman itong nagpakilalang bilang si Mang Ador. Iho, maaari bang magtanong? May alam ka ba na naghahanap ng trabaho dito sa lugar ninyo? Bago ang lahat, ako nga pala si Ador. Maikling wika sa akin ni Mang Ador. Nang marinig ko yon, kabaryo, saglit naman akong natigilan. Dahil trabaho ang pagkakarinig ko, doon ay parang pumalakpak ang tenga ko. Agad naman akong sumagot dito ng, wala ho manong, pero susubukan kong magtanong sa mga kakilala ko. Kung mamarapatin nyo, pwede ko bang malaman kung anong klaseng trabaho? Wika ko rito. Sumagot naman ito na ang trabaho na inaalok niya ay kasama niyang tumao sa karinderya at sa lugar iyon ng Iloilo. Di naman daw talo at higit na mas malaki ang kikitain dahil arawan ng kanyang pasahod. Doon naman ako nag-isip noong oras na yon. Kasi nang pumasok ang karinderya sa isip ko, ay naisip ko agad na madaling trabaho lang ito. Sinagot ko naman si Mang Ador na bukas ay bumalik siya. Sinabi ko yon dahil gusto ko rin mamasukan sa karinderyang sinasabi niya. Agad ko namang tinapos ang ginagawa ko, kabaryo. Gusto ko rin kasing humingi ng basbas sa mga magulang ko para kahit papaano maayos ang pagpasok ko kung sakali. Ilang sandali pa nga ay nakarating na ako ng bahay. Doon ko naman inabutan sila nanay at tatay. Agad akong nagmano at iniayos ko ang mga gamit sa sakahan. Matapos iyon, ay inutusan pa ako ni nanay na mag-igib muna ng tubig sa may poso. Nang matapos naman ako ay kaagad akong bumalik sa bahay upang makapagsabi na sa kanila. Doon ako nag-umpisang magpaalam kay tatay. Kumatok ako noon sa kwarto ni tatay kung saan ito ay nakahiga at nagpapahinga. Tay, may ginagawa po ba kayo? Wika ko rito. Anak, ikaw pala. Maaga ka yatang natapos sa trabaho mo. Oo, tay. Kaya inagahan ko rin ang pag-uwi. Gawa ng may sasabihin ako sa inyo ganun ba? Di sige, sabihin mo anak. Ano bang dapat kong malaman? Wika ni tatay sa akin habang tumayo ito at bahagyang humigop ng mainit na kape. Kasi kanina tay, may isang estranghero ang napadaan sa sakahan natin. Tapos, nagpakilalang si Mang Ador. Ang tanong naman sa akin kung meron daw ba akong kilala na gustong magtrabaho sa karinderya niya. Nung marinig ko yung naisip ko naman na baka pwede ako. Malaki rin daw kasi ang sasahurin saka arawan. Ano? Anong sinabi mo? Saka karinderya?
Wala naman karinderya dito sa atin na nangangailangan ng tao. Yun nga tay, wala dito sa atin. Kasi yung karinderya ni Mang Ador, nasa Iloilo daw. Hindi pa naman ako pumayag. Sinabi kong bumalik na lang kinabukasan. Kasi syempre, gusto ko pa rin hingi ng opinyon nyo ni nanay. Malayo-layo yung Iloilo mula rito anak. Pero malaki ka na at alam ko naman na kaya mo. Kung sa tingin mo na ikakabuti mo yun at walang problema, ayos ako ron anak. Kung gusto mo, magsabi ka na rin sa nanay mo. Hindi pa nga tay, hindi ko pa alam kung paano ko sisimulan. Pero baka mamaya sasabihin ko na kay nanay. Alam ko naman tay, unang beses kong malalayo kung sakali. Pero makakatulong din ang kikitain ko doon para sa gamot na kailangan mo. Wika ko kay tatay. Nang masabi ko iyon kabaryo, ay humingi naman ng pasensya itong si tatay. Kung hindi raw siya nagkasakit, ay hindi ko na raw kailangan pang lumayo upang magtrabaho. Nang matapos nga ang usapan naming iyon ni tatay, ay kagad naman akong lumabas. Ganun kasi kadalasan ang ginagawa ko kabaryo. Tinutulungan ko si nanay na maglaba para na rin mabilis itong makatapos. Magtatakip silim naman nung matapos na kaming maglaba ni nanay. Inutusan ako nitong magsampay dahil siya na raw ang mag-aayos ng magiging hapunan namin. Lumipas pa noon ang halos 30 minutos. Nang matapos ako at sakto namang tawag ni nanay dahil nakahanda na raw ang mesa. Doon nga kabaryo ay mabilis naman akong pumasok at nakita kong nakaupo na sila kasama ang mga kapatid ko. Nang nasa kalagitnaan na kami ng kainan, ay tumangu-tango itong si tatay sa akin. Senyas niya iyon upang magsabi na ako kay nanay. Oh, Jordan, anak. Sabihin mo na sa nanay mong dapat mong sabihin. Wika sa akin ni tatay. Nang marinig naman iyon ni nanay, ay nagtanong ito kung ano raw ba ang sasabihin ko at tila siya na lang ang hindi nakakaalam. Nay, bali kasi kanina, yun na nga, may napadaan kasing estranghero sa sakahan. Nagsabi naman ito na kung may gusto bang magtrabaho sa karinderya na taga rito sa atin. Ano ngayon Jordan? Ano ba sinabi mo? Yun na nga nay, gusto ko sanang subukan. Bukod sa malaki kasi ang sahod at arawan ng bayad, alam ko na makakatulong sa atin yun. Ganun na rin sa panggamot ni tatay. Hindi pa naman ako pumayag. Ang gusto ko sana, magpaalam muna sa inyo ni tatay. Kanina nung magsabi naman ako kay tatay ay walang problema sa kanya. Kung gano'n naman, wala rin naman akong problema anak. Kung alam mong mapapabuti ka at magiging ayos tayo, ibibigay ko sa iyo ang desisyon anak. Malaki ka na kaya alam mo na ang tama at mali. Nang marinig ko iyon, agad akong lumapit kay nanay upang magpasalamat. Sinabi ko rin dito na baka sa linggong iyon ay aalis din agad dahil sa pakiwari ko nagmamadali itong si Mang Ador.
Nang matapos nga kaming kumain ng gabing iyon, maaga rin kaming nagpahinga. Plano ko rin kasing gumising ng maaga upang hintayin si Mang Ador sa sakahan ni tatay. Maaga naman akong nagising noon, kabaryo. Doon nga ay mabilis akong gumayak para maayos ko rin ang mga dadalhin sa sakahan. Di na rin ako nakapag-agahan noon. Siguro sobrang gusto ko lang talagang magkaroon ng sahod na mas makakatulong sa aming pamilya. Kaya ganoon na lang rin ang pagiging agresibo kong makapasok sa karinderya ni Mang Ador. Kabaryo, nakarating na ako ng sakahan. Hindi pa ako nagsimula noon. Dahil lang talagang hinihintay kong dumating, si Mang Ador. Di naman ako nabigo dahil makalipas lang ang halos 1 oras. Ando na ito at agad na nagtanong ito sa akin ng, "Oh, iho, kamusta? May mga nakausap ka ba na gustong pumasok?" Tanong nito sa akin. Wala po, Mang Ador, pero sa katunayan, ako ang interesadong pumasok sa inyo. Nakapagpaalam na rin ako sa mga magulang ko at wala naman sa kanilang problema. Sagot ko rito. Ganun ba? Ano bang alam mo sa kusina? Mukhang dito ka na lumaki sa palay eh. Wika nito sa akin habang napapangisi. Depende, Mang Ador. Sa ibang gawain sa kusina napag-aaralan naman siguro. Muling wika ko sa kanya. Sa bagay, iyo, doon na muna kita ilalagay sa tagagayat ko hanggang sa magamay mo na ang lahat ng diskarte. Nga pala, anong pangalan mo? Bali, tanggap na po ba ako? Ako nga po pala si Jordan. Yun na lang rin ang itawag niyo sa akin. Oo, Jordan, tanggap ka na. Bukas ba makakasama ka na ba? Kailangan ko na rin kasing bumalik. Sambit ni Mang Ador sa akin. Sige, Mang Ador. Mag-aayos lang ako ng mga gamit mamaya pag uwi ko. Sambit ko rito. Mabuti kung ganun. O bueno, uuna na ako. Bukas, Jordan, bago magtanghali, hanapin mo ko sa pantalan. Huwag ka na rin magdala ng kung ano-ano. Malaki naman ang sasahurin mo sa akin at makakabili ka na ng iba mong mga pangangailangan. Wika ni Mang Ador sabay alis nito sa harapan ko. Aminado ko, kabaryo, na sobrang saya ko ng araw na iyon. Matapos ngayon ay pinilit ko pa ring ayusin ang trabaho sa araw na iyon. At inagahan ko rin para makapagpahinga pa ako pag uwi sa bahay. Fast forward ko lang konti, kabaryo. Matapos nga na makauwi na ako ng bahay, ay agad na akong nagsabi kay nanay na bukas na ang alis ko. Nagsabi naman si tatay na papasakahan niya muna sa iba habang wala pa akong sinasahod. Yun lang rin kasi ang paraan para magkaroon sila ng pantustos sa araw-araw. Gabi nang ayusin ko ang lahat at nakahanda na ito. Doon ay muli kaming nagtipon-tipon sa sala upang mag-usap-usap. Pinangako ko naman na kapag nakaipon lang ako ng konti, ay mabibigyan ko na sila ng maayos na buhay. Ang plano ko kasi talaga noon ay
makapag-ipon upang makapaglakad ng iba ko pang dokumento. Matapos ang gabing yon, kabaryo, ay di rin ako masyadong nakatulog ng maayos. Dahil na rin siguro sa kaba at kasiyahan na nararamdaman ko. Mabilis lang tumakbo ang oras. Aalis na ako ng bahay noon at nakapagpaalam na ako ng matiwasay kaila nanay at tatay. Doon ko na tinahak ang daan, papunta sa pantalan. Daladala ko noon ang isang bayong na naglalaman ng mga gamit kong panimula. Di nagtagal, nasilayan ko noon si Mang Ador na abalang bumibili sa bilihan ng tiket. Nang mapansin naman ako nito, ay isang matamis na ngiti ang ibinigay nito sa akin. Doon ay nagtaka ako dahil ako lang ang kasama nito. Ang akala ko pa noon ay marami kaming magtatrabaho sa kanya. Di naman ako masyadong nag-usisa. Sinabi rin nito na kaya raw ako lang alam niya naman daw na kaya ko na ang trabaho. Imbis ipasahod niya sa iba, ako na lang daw ang kumuha. Habang nasa biyahe naman kami, sakay ng isang roro, ay tahimik lang itong humihit-hit ng kanyang sigarilyo. Makalipas pa ang mahigit sa oras, ay narating na namin ang pantalan sa Iloilo. Pagdating nga namin, kabaryo, ay isang sasakyan ang sumundo sa amin ni Mang Ador. Doon ko rin nalaman na tauhan pala niya ang magmamaneho ng sasakyan. Makalipas ang halos 15 minutos na pagmamaneho namin, narating na namin ang sinasabi niyang karinderya. Doon nga, kabaryo, tumambad sa akin ang malaking karinderya ni Mang Ador. Nakita ko naman na walang kumakain doon. Sabi ko sa sarili ko na baka palugi na ito at walang tauhan si Mang Ador, kaya naghanap ng iba. Inilibot niya ako sa buong karinderya. Habang iniisa-isa nito, ang bawat sulok noon ay ganun na lang ang pagtataka ko. Dahil sobrang baho dito, kundi amoy panis, ay amoy karneng nabubulok. At unang beses kong makakita ng mga bangaw na halos kasing laki nang hinlalaki ko sa daliri. Nanatili naman akong kalmado kahit gustong gusto ko na masuka dahil sa lansa ng paligid. Maya-maya pa ay nagpunta kami sa bandang dulo nito. May isang pinto doon at yun raw ang magiging kwarto ko. Wala na raw akong iisipin dahil kung ano lang daw ang trabaho ko, ay yun lang rin ang gagawin ko. Agad naman itong nagwika sa akin ng, Jordan, ayan ang magiging silid mo. Siguro pagod ka sa biyahe natin. Sige na, magpahinga ka na muna. Bukas ka pa naman magsisimula. Ikaw na lang bahala magkamada ng mga gamit mo. Yung kamang andyan ay pwede mo namang gamitin. Wika nito sa akin habang tinuturo ang mga gamit sa loob ng kwarto. Salamat po, Mang Ador. Sige po, ako na po ang bahala. Matapos kong masabi yun, ay hindi na ito sumagot pa at mabilis rin itong umalis sa harapan ko. Hindi ko na sana itutuloy, kabaryo, dahil unang pasok ko pa lang ay talagang nangangayaw na ang sikmura ko.
Ngunit nang maisip ko sila nanay at tatay, dun ako nagdesisyon at nagpatuloy. Mabilis na lang rin ang takbo ng araw na yon. Nagising na lang ako umaga na. Paglabas ko naman ay walang katao-tao sa loob. Ngunit nakabukas naman ang mga pintuan. Doon ako nagpasyang lumabas muna upang maghanap ng tindahan. Pansin ko rin kabaryo na purong mga damo at iilang puno ang nasa paligid nito. Di naglaon nga ay nakakita ako ng isang tindahan. Doon ay bumili ako ng kape at nagsigarilyo muna ako. Maya-maya ay nagwika naman ang tindero sa akin doon ng, "Utoy, bago ka lang ba dito sa lugar?" Tanong nito sa akin. Opo. Katunayan, kakarating ko lang." "Kakarating? May tutuluyan ka ba dito?" Meron po. Bali, dun ako magiging tauhan sa karinderya ni Mang Ador." "Ano? Kay Ador?" "Nako, Utoy. Mag-iingat ka ha. Di mo ata alam ang pinasukan mo. Basta ang payo ko sa'yo, doblehin mo ang pag-iingat mo." Nang marinig ko ang sinabi nito, ay hindi na ako sumagot pa. Nagpasya na rin akong bumalik sa karinderya upang makita kung may mga tauhan na ba si Mang Ador. Pagbalik ko doon kabaryo ay laking gulat ko dahil nandun si Mang Ador at nakaupo sa isang upuang digulong. "Jordan, saan ka ba nagpupunta? Huwag mong iiwan ang karinderya ng walang tao." "Pasensya na, Mang Ador. Napabili lang ako ng kape at yosi." "Sige na, mamayang gabi magsisimula ka na." Laking pagtataka ko naman nang marinig ko na gabi magbubukas ang karinderya. Doon ako mas lalong nakaramdam ng hindi maganda kabaryo. Wala naman akong naging tugon sa sinabi nito. Lumipas ng lumipas ang bawat oras. Pansin ko rin ng halos magtakip silim na ay nagsisidatingan na ang mga kasama ko. Meron doon na isang tagahugas ng plato, meron ring serbedora, at ang pumukaw ng atensyon ko ay ang nag-iisang tagaluto. Doon na ito nagwika na kung ako raw ba yung sinasabing bagong makakasama nila sa karinderya. Agad naman akong nagpakilala. Sa ginawa kong iyon ay wala naman silang naging reaksyon. Ang tanging nakadikit ko lang ay ang kaibigan kong itago na lang natin sa pangalang Noel. Kagaya ko ay napilitang magtrabaho doon bilang tagahugas ng mga plato. Wala pa raw siyang isang buwan buhat nang pumasok doon. Wala naman itong masyadong imik sa akin ng mga oras na yun. Maya-maya pa, nang makita ko si Mang Ador, ay mabilis na nagsiayos ang mga makakasama ko. Maya-maya lang din daw ay darating na ang mga parokyano niya. Doon ay mabilis itong nag-utos at doon na nga ako natoka sa tagagayat ng sangkap. Habang naggagayat ako ay pansin ko rin na tanging kamatis at iilang gulay lang rin ang andun sa harapan ko. Nagtaka naman ako dahil anong klaseng ulam ba ang mga itinitinda ni Mang Ador? Doon ko nakita ang
toneladang karne na inilabas mula sa isang cooler. Halos maduwal naman ako sa naamoy ko, kabaryo. Nakayelo ito ngunit singaw na singaw noon ang napakabahong amoy nito. Naalala ko pa nga na nagpaalam pa akong magyoyosi sa likod. Ang sabi naman sa akin ni Noel ay masasanay rin daw ako doon. Habang nagyoyosi naman ako sa likod, may napansin akong iilang sako sa gilid ng karinderya. Dahil sa kuryosidad ko, ay agad ko itong nilapitan. Inisip ko pa na karne iyon na nabubulok. Marahil dun ay nagmumula ang amoy na nakakasulasok. Paglapit ko nga, kabaryo, dun ko nakita ang napakaraming buhok. Pansin ko pa na buhok iyon ng tao. Sa tagpong iyon ay parang may kung ano kong naramdaman. Agad ko na lang inubos ang yosi at agad na bumalik sa loob. Dun ko nakita na iba na ang tingin sa akin ng mga kasama ko. Napansin ko rin na ang mga parokyano ni Mang Ador ay tila nakabalot ng itim na salakot. Alam mo yung ayaw magpakita sa'yo. Ganun na ganun ang itsura nila, kabaryo. Agad ko namang nilapitan si Noel para kumprontahin. Tol, kanina kasi nagyosi ako sa labas. May nakita akong sako dun. Siyempre, nalapitan ko. Pagtingin ko, mga buhok ng tao. Ano ba yung si Mang Ador? Parlorista? Tanong ko rito, sabay hinila ako nito. Wag na wag mo nang uulitin yan, Jordan. Yan ang ayaw nila, boss. Pag may nakakita sa'yo kahit sino dito, malilintikan ka talaga. Dun ka lang sa kung anong trabaho mo. Pabulong na wika ni Noel sa akin. Di naman ako sumagot at bumalik na ako sa paggagayat ng panglahok sa mga putahing iniluluto. Maya-maya pa nga, kabaryo, napansin ko ang isang lalaki na lumapit sa kusinero namin. Doon ay bumulong ito at may sinabi na hindi ko namang narinig. Pagtingin ko ay kumuha ang kusinero ng isang mangkok na may mga laman loob at doon ibinuhos ang sariwang dugo na sa tansya ko ay bagong hango pa lang. Grabe kasi talaga ang amoy at talagang yun lansa ay manunuot sa ilong mo. Di ako mapakali ng oras na yon, kabaryo. Kaya naman sinundan ko ng tingin ng lalaki. Doon ko nakita sa hindi kalayuan ang pag-inom nito sa sariwang dugo. At ang laman loob, kinain ito na tila isang gutom na aso. Doon ako mas lalong nahintakutan sa mga nakita ko, kabaryo. Noong oras na yon ay bahagya pang nalihis ang kutsilyong hawak ko, kung kaya sa hindi sinasadya ay nahiwa ang daliri ko at napasigaw ako. Nang mangyari iyon, kabaryo, ay halos mahinto ang lahat ng andoon sa loob ng karinderya. Doon ko rin nakita ang iilan na tila naglaway sa hindi ko malaman na dahilan. Agad namang tumakbo papalapit si Noel sa akin, kabaryo. Doon ay sinabi nito na hugasan ko agad ng tubig ang sugat ko.
Anong nangyari sa'yo, Jordan? Tol, di ka maniniwala sa sasabihin ko sa'yo. Doon ay hindi na pinatuloy ni Noel ang dapat na sasabihin ko pa sa kanya. Mabuting wag na raw akong magsalita at magpatuloy na lang sa aking ginagawa. Kabaryo, natapos ang gabing iyon at doon ko nasabi na hindi pala palugi ang karinderya ni Mang Ador. Bagkus ay apaw na apaw ang mga parokyano nito. Lumipas pa ang 1 linggo kong pananatili doon, kabaryo. Hanggang sa magkaroon din kami ng pahinga. Isang hapon naman ay nagpaalam ako kay Mang Ador na magtutungo muna sa kabisera. Doon ay sinabi ko na mamimili ako ng mga kailangan ko. Noong una ay hindi pa ito papayag, ngunit nang sinabi ko na magpapadala ako sa mga magulang ko ng pera, ay wala na itong nagawa. Nang maipadala ko naman ang inipon kong 1 linggong sahod, ay halos laking tuwa ko dahil yung kinita ko sa karinderya ng 1 linggo ay halos 1 buwan kong bubunuin sa sakahan namin sa Negros. Nang pabalik na ako sa karinderya, ay doon ko naman nakita si Noel na abala rin sa kanyang pamimili at may kasama itong isang babaeng buntis. Agad ko itong tinawag at noong una pa nga ay ayaw nitong lumingon na para bang may tinataguan nito. Noel? Noel, ikaw nga. Anong ginagawa mo dito? Asawa mo? Sambit ko nang ligunin ako ng kasama nitong buntis. Jordan, ayoko ng gulo. Lumayo ka muna sa amin. Mamaya may nagmamasid sa'yo, madamay pa kami. Nang magwika ito ay labis naman akong nagtaka. Anong madamay? Magtapat ka nga, Noel. Hindi ako titigil lang at di ka nagtatapat. Pag sa karinderya ni Mang Ador, iwas na iwas ka sa tuwing may mapapansin akong kakaiba doon. Gusto mo pa talagang malaman ang totoo? Sige, sundan mo lang ako, pero huwag kang didikit. Wika ni Noel at doon nga ay sinundan ko sila ng kasama niyang babae. Doon ko naman napagtanto na isinama ako nito sa kanilang bahay at nagwika ito ng ang totoong sekreto sa karinderya ni Mang Ador ay ikakagulat mo. Noong una, kagaya mo rin ako, Jordan. Ngunit nung nagtagal at nakita ko na malaki ang sinasahod, ay tumahimik na lang ako. Sambit ni Noel sa akin. Ano bang sikretong dapat kong malaman, Noel? Wala naman akong ibang makausap na kasama natin. Alam mo naman na hindi rin sila umiimik sa akin, di ba? Hindi talaga sila iimik. Dahil mga aswang sila, Jordan. Wika ni Noel na talagang nagpatigil sa akin ng oras na yon. Anong aswang? Liwanagin mo, Noel. Sambit ko kay Noel. Nang marinig naman ito ni Noel, ay sumagot ito ng, sige, ipapaliwanag ko sa'yo. Pero wag mong ipagsasabi kahit kanino. Yung unang beses na napansin mong sako na may lamang buhok, tama ka. Buhok ng tao yun. Buhok ng taong mga pinatay nila upang ibenta sa merkado. At yung lalaki na nakita mong humigop ng isang mangkok na dugo, tama ka rin.
aswang iyon. Yun ang dahilan kung bakit malakas ang karinderya ni Mang Ador. Dahil sa espesyal na karning nakalahok dito. Wika sa akin ni Noel. Halos manlambot naman ako sa mga narinig ko, kabaryo. Ang akala ko noon ay duda ko lang, ngunit totoo pala ang mga hinala ko. Doon ay sinabi kong magsumbong na kami sa otoridad para madakip itong si Mang Ador. Ngunit sinabi nito na lahat ng opisyal na may pwesto sa amin ay may lagay mula kay Mang Ador. At ang mas ikinagulat ko, hindi rin basta-basta ang pwedeng umalis sa karinderya ni Mang Ador. Lalo pat, alam nito ang lihim ng kanyang karinderya. Napansin rin namin, kabaryo, na madilim na sa labas ng oras na iyon. Doon ay nagpaalam na ako kay Noel upang bumalik sa karinderya. Ngunit laking gulat na lang namin. Pagkabukas ng pinto, ay may isang lalaking nakatayo sa harapan nito. Pulang-pula ang mga mata nito at tila gutom na gutom sa oras na yon. Kagad naman itong nagwika na saan daw ako magpupunta. Hindi na raw ako pwedeng umalis sa kanila, lalo't alam ko na ang lahat ng sikretong itinatago nila. Maging si Noel noon, kabaryo, ay idinamay na nito. Humingi pa ito ng kondisyon na makakaalis kami ng buhay. Basta't iiwan daw namin ang asawa ni Noel na noon ay buntis ng 6 na buwan. Hindi naman pumayag itong si Noel. Bagkus ay nang matigas ito sa nilalang. Doon na sinubukan isara ni Noel ang pintuan ng bahay niya. Ngunit sa sobrang lakas ng lalaking iyon, halos mapatalsik si Noel sa pagtulak ng pinto ng lalaki. Ako naman noon ay litong-lito kung ano ang gagawin ko, kabaryo. Doon nagsabi si Noel na kuhain ng mga bawang at asin sa kusina. Taranta ko namang hinanap ang mga iyon. At nang makita ko ay dali-daling sinabi ni Noel na ibato ko iyon sa lalaki. Doon na nagsalita ang lalaki na hindi na sila tinatablan ng ganong uri ng pangontra. Wala rin daw ito sa kaanyuan ng isang aswang para masaktan sa asin. Hindi na rin naman alam ni Noel ang gagawin noon. Maski kasi ang pagsuntok ko sa nilalang ay walang epekto. Sinabi naman ni Noel na itakas ko ang asawa nito. Hindi rin siya makagalaw dahil hawak-hawak siya sa liig ng mga oras na yon. Akmang tatakbo na sana kami sa likurang parte ng bahay nila Noel nang isang lalaki rin ang nakaabang doon at nanlilisik ang mga mata nitong nagwiwika ng, "Saan kayo pupunta? Sa tingin nyo ganun-ganun na lang yung pag-alis nyo dito?" Hindi naman na kami nakasagot ng asawa ni Noel. Doon ay hinawakan rin ako nito sa leeg at pilit na iniaangat sa lupa. Madali kong pinatakbo ang asawa ni Noel para makahingi ng saklolo. Sa oras na yon, kabaryo, ay malapit na akong mawalan ng malay. Buti na lang ay may natira pang bawang sa bulsa ko. Doon ko mabilis na kinuha ito at
pilit na ipinasok sa bibig ng lalaki. Pansin ko na bahagyang nakaramdam ito ng sakit ngunit baliwala dahil idinura lang nito ang bawang sabay ngisi sa akin. Hindi ko na rin napansin noon ang labas ng bahay kung asa na ang asawa ni Noel dahil sobrang dilim na rin ang oras na yon. Sa di kalayuan naman ay naaninag ko ang isang sulo papalapit sa amin kabaryo. Doon ko nakita na unti-unting lumalapit sa amin ang isang lalaki. Kasama noon ang asawa ni Noel. Natandaan ko pa na ito yung tindero na binilhan ko ng kape noong unang dating ko sa lugar. Habang papalapit nga ito, ay inihahampas nito ang hawak na buntot pagi sa lupa. Dahilan para maalarma ang mga lalaking may hawak sa amin ni Noel. Nang makalapit nga ito sa amin ay isang hataw ang ginawa nito sa lalaking sumasakal sa akin. Doon ko narinig ang isang malakas na pag-angil na animoy hinampas ito ng tabak sa likurang parte. Mabilis rin naman itong tumakbo at maging ang lalaking nakasakal kay Noel ay nawala rin. Ilang oras pa ang nagdaan nang may masmasan kami ay matapang na lumakad ang tindero kasama kami. Hingal pa kami noon. Ngunit ng pagkakataon iyon ay parehas kaming may hawak na itak. Binuro daw iyon ng tindero sa lana na may mga bawang at kalamansi. Agad naman na nagtungo kami sa karinderya. Ngunit laking gulat namin nang wala na sila Mang Ador at iba pa naming mga trabahante. Fast forward ko lang kabaryo. Matapos nga iyon ay hindi na namin pa nasilayan ang pangkat ni Mang Ador. Nagkaroon naman kami ni Noel ng iba pang trabaho ngunit sa legal na paraan na. Hanggang sa napagpasyahan nga naming mag-ibang bansa. Dito ay magkasama kami at nagtatrabaho rin sa isang restaurant. Nagkaroon na rin ako ng sariling pamilya kabaryo. Hindi man masyadong nakakatakot ang karanasan ko. Kasama si Noel ngunit para sa akin ito ang bangungot ng buhay ko. Nga pala, sila nanay at tatay ay meron na ring maayos na pamumuhay sa probinsya. Sa tulong na pinapadala kong pera nakapagpatayo sila ng maliit na grocery. Dito ko na po tatapusin kabaryo. Naway magustuhan nyo ito kung sakali man na mabasa mo ang liham ko. Palagi akong updated sa mga news story na ina-upload mo. Gaya kong OFW. Ito na lang rin ang libangan namin. Muli, maraming salamat kabaryo. Okay, so kabaryo, ayun, pasensya na ulit kasi napansin nyo medyo slow talaga yung narration ko this past few days. Pero nga dahil sa lalamunan talaga natin yun. Tapos pakinggan nyo naman medyo malat. Hindi ko alam kung normal ba sa inyo. Pero alam ko malat. No? Pero siguro magbibigay mo ng komento ka baryo. Tapos shoutout ako. No? Kasi marami na shoutout. Hindi na shoutout nung nakaraan. So dito ko na lang ilalagay. May mga mauulit pero may mga bago. So comment. Ayun, naririnig ni Jordan to kasi nga sabi niya isa siyang OFW di ba?
pansin nyo naman na lahat ng halos palagay natin 50-50 no, na nakikinig sa kwentong Barrio is nasa ibang bansa. So, yun. Saludo. Lalo na kay Jordan. Yan. Isa yan. Kasi tingnan nyo naman, mismong kababayan natin. Hindi, anong taon ba? Wala nakalagay eh. Oo, wala. Pero modelo to, feeling ko. Kasi nga, kaya lang, ang pinakatanong doon, asa na si Mang Ador? No? Diba? Kasi hindi naman nilagay ni Jordan kung buhay ba. Kasi kahit yung dalawang nakasagupa nila ni Noel, hindi naman nagkaroon sila ng enkwentro na as in bakbakan talaga. Yun nga sabi niya, hindi naman nakakatakot masyado, pero para sa kanya bangungot. Kasi kung ako man yung nasa sitwasyon ni Jordan tapos ganun yung tema, lalo na wala naman akong alam na, kumbaga alam yun, wala tayong alam. Kunwari, normal ka lang na tao, na individual. Tapos, gusto mo lang magtrabaho, kumita, ayun. Tapos biglang naka-experience ka na ganito. Siyempre medyo olats, di ba, kabaryo? Kasi nga, hindi mo naman alam na aswang. Saka wala ka naman alam. Wala naman siyang binanggit na binigyan siya ng medalyon na tatay niya o ng nanay niya o kahit anong sa wala. As in, experience niya lang to na face to face sa aswang. No? Siguro may kulang na kwento rito si Jordan kasi nga gawa ng nakailang forward siya ng kwento. Siguro napagod na to kakatype. Kasi, syempre mahaba yung mga story nila, di ba? Pinorward niya na lang. Pero para sa akin, feeling ko wala. Tapos, yun nga. Siguro medyo hindi pa to batikan ng mga aswang. Kasi, isipin nyo, hindi. No, hindi. Kasi nga, at hindi. Ano to, kumaga, may dunong to. Kasi, yung una pala, yung sa bawang na asin at bawang, hindi sila tinablan. So legit talaga na pag hindi ka nakaan yung aswang o nakawangis ka na tao tapos aswang ka, binato ka ng asin o bawang, walang epekto. Wala. Kasi nga, kumbaga tao ka eh. Wangis tao ka kahit aswang ka. Yun ang sabi nung aswang na nakasagupa na nakaharap nila Noel, di ba, ni Jordan. Pero sa Bundod Pagi, dun sila na kasi nga feeling ko dahil na rin sa sakit, lalo na nung iambalos ba naman sa'yo, di ba? Normal na sinturon nga lang. So yun, feeling ko dun. Tapos sa part naman ni Noel, hindi ko rin alam, pero feeling ko okay naman sila nung misis niya, nanganak na. Tapos nagkaroon na ng pamilya to si Jordan. Siguro mga year 1990? 1990 o basta mga year, 90s to. 90s to, siguro pinaka latest nito, 2000. Yun, 1990 to 2000. Kasi nga, karinderya na eh. So, alam naman natin digit na medyo modelo. Tapos yung tindahan na bibili ka ng kape tas yosi. So, diba, karamihan sa atin ngayon, ganun na. Diba? Yun, so yun muna. Yung komento ko, yun lang muna sa kwento ni Jordan. Wala na muna masyadong mahaba. Tapos, eto, shoutout na tayo, kabaryo. Gusto kong i-shoutout si kabaryong Roslyn Dalupere. Shoutout sa'yo, kabaryo. Ka-Ana. Shoutout sa'yo, Miss Ana. Madam. Pia Sarne. Shoutout sa'yo, boss. Ito Emmy. Boss, shoutout sa'yo. User, sayang, hindi natin mabasa. Yun ulit, Anpestano.
Shoutout sa'yo, boss. Kabaryo Ann. Joshua Ramirez. Boss, shoutout sa'yo. Si Madam Elsa Constantino. Isa siyang vet doctor sa Dubai. So, Madam, shoutout sa'yo. Nagiging libangan niya raw yung kwento natin. So, yun nga, karamihan naman ng OFW is, hindi lang naman to si Madam Elsa. Sila Ma'am Roslyn yun. Si kabaryong Arlene Pulsbesa, laging nakikinig. Shoutout sa'yo, Ma'am. Brain Omega. Noon, wala sawa to si boss. Pero okay yan, boss. Pagpapalain ka lalo niyan. Maricel Saway. Shoutout po sa inyo. God bless din. Rosana Mabingnay. Thank you for the warmest shoutout. Yon, greeting from Las Vegas, Nevada. Uy, ingat ma'am, no? Iwas sa scatter, di ba? Yan, so. Next ko si Boss Salvacion de la Cruz. Boss, shoutout sa'yo. Ingat palagi. Alex Alipio. Boss, shoutout. Ingat. Pilipina Palsario. Yan. Laging may papuso. To si Madam. Shoutout sa'yo, ma'am. Mary Jane Perez, E342. Shoutout sa'yo, ma'am. Si Boss. Si Boss Shifter Place 285. Sayang nga, hindi nagamot si Jaime. Yung last upload natin, namatay si Jaime. Sayang talaga yun. Si Boss. Diba? Ang laki epekto nung ganitong boses, kabaryo, diba? Si Boss Charlon Rulan. Boss, shoutout sa'yo. Catherine Gonzales. Ingat po, madam. Ingat. Shoutout sa'yo. It's me, Glory Lil. Tama ba, madam? Boss, shoutout. Charlene Gomansing. Yun, ingat sa'yo, madam. Shoutout din. Cheryl Labiste. Ingat po. Si Miss Marilu Matsuda. Lagi daw siyang nakatutok sa kwento natin. Salamat, ma'am. Salamat. From the Ilocana Vlog. Ayun. From the, nabanggit ko na rin. From the Ilocana Vlog. Shout out sa'yo, madam. Si Rapi Kenunes. Yun. Wala namang problema, KB, kung tag 30 minutes basta series. O yun nga eh. Pero, ayun nga, Boss Rapi, meron nang mga series. Pero parang feeling ko, hiuhuli ko na muna yun. Kasi nga, medyo natatagalan siya pag-upload pag series eh. Siguro pag daily na tayo. Tapos, 2 story per day pwede. Diba? Marami naman tayong hindi series ngayon na one shot. Pero, iba, halo-halo, antingero, barang. Diba? Pero titingnan natin yan, Boss Rapi. Salamat sa pagbati. Ayun, sabi ni Kaana, nag-grocery daw muna siya. Sorry. Ayun, shoutout sa iyo, madam. Annabel Piquero. Ayun, ito na yung part 2. Yun, salamat. Opo, yan na yun, madam. Dante Reyes. Maganda yung kwento pero pwede pakibilisan ng konti ang pagkwento. Medyo nakaka-boring. Boss, shoutout sa'yo pero salamat. Kasi tama naman, nakaka-boring pero wala tayong magagawa. Medyo pause tayo ngayon, kabaryo. At least, kahit paano na iraraos natin yung pag-upload, di ba? At ang last natin, hindi pa, meron pa. Glenda Golena. Yun, madam, shoutout. Sabi niya naman, sobrang bagal naman magsalita ng narito. Sorry po. Sorry. Hindi tayo verbal. Sorry, madam. Pero, yun nga. Tapos,
Si Ma'am Jenny Golosino, shoutout sa'yo. The rest, nabanggit na ba lahat? Feeling ko naman. Emil Bautista, M's World Vlog, mga taga Hong Kong, shoutout sa inyo. Inday ng Paris, shoutout sa iyo, Madam Angeline Likayan. Silent listener here in Saudi. Yun. Pahad Borabin. Ayun, si Pahad. Lagi ako nahirapan sa name mo. Kabaryong Pahad. Ano bang pwede magandang itawag? Para medyo gamay-gamay ko na. Feli Rivera Raimundo. Shoutout sa iyo, ma'am. Last na to. Bambi Buhat. Boss, shoutout. Tita Sareno. Shoutout sa iyo, madam. Ingat palagi. Imelda Pascua, Raymart Tuba. Yun lang muna, kabaryo. Last na to. Edgar Wenceslao. Pinapabati niya yung mga pamilya Wenceslao sa Cebu. Shoutout sa inyo lahat. Yun, kabaryo. Bali, yun nga mga kwento natin kasi minsan hindi kayo na shoutout. Siguro na shoutout na kayo sa past na upload natin. Kaya ganun. Bali, kasi hindi medyo off naman kung lahat iisa-isayin ko. Kung 100 kayo, 50 minutes, 30 minutes ng kwento dun na, di ba? So, yun, unawa na lang. Lahat naman yan nababasa ko. Once na na-reply ko kayo sa chat, ibig sabihin, okay na yung pusuan ko lang yung chat nyo, ibig sabihin nabasa ko yan. Kaya yun. So, yun lang muna, kabaryo. Bawi ako next upload. Mas maayos na siguro, boss natin. Sa ngayon, eto na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.